Malamig ang hangin sa loob ng conference room, ngunit mas malamig pa rito ang titig ni Ricardo Villena. Nakatutok ang kanyang mga mata sa mga numero sa malaking screen, ngunit ang kanyang isip ay naglista ng mga kahinaan ng bawat taong nakaupo sa paligid ng mahabang lamesa. "The numbers are unacceptable," deklara niya. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatahimik sa buong silid. "Hindi ako nagbabayad sa inyo para sa mga palusot. I want results." Walang nangahas na sumagot. Ang pangalan ni Ricardo Villena ay isang alamat sa mundo ng korporasyon, isang henyo sa negosyo, ngunit isang taong walang puso. Mula nang mangyari ang trahedya 23 taon na ang nakalipas, ang tanging alam na niyang emosyon ay ang galit at ang determinasyong huwag nang hayaan ang sariling maging mahina muli. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang dalagang nakauniforme ng janitorial services. May dalang tray ng kape at tubig. Yumuko ito ng bahagya, halatang nahihiyang makita ng mga importanteng tao sa loob. "Excuse me po, sir," mahinang sabi nito. Nangunot ang noo ni Ricardo. Isang abala, isang istorbo, sa kalagitnaan ng kanyang pagdidisiplina sa kanyang mga tauhan. Sinundan niya ng tingin ang bawat galaw ng dalaga, ang panginginig ng mga kamay nito habang inilalapag ang mga tasa, ang pag-iwas nito ng tingin. Mahihirapan, iyon ang salitang pumasok sa isip niya. Isa sa mga taong nabubuhay lang para sa susunod na sahod. Nang papalapit na ito sa kanyang pwesto, isang biglang pag-atras ng isa sa mga board member ang naging sanhi para matalisod ang dalaga. Nag-slow motion ang lahat sa paningin ni Ricardo, ang pagtilapon ng tray, ang pagbuhos ng malamig na tubig sa mga blueprint na nakalatag sa ibabaw ng mesa, mga planong nagkakahalaga ng milyon-milyon. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang pumuno sa silid. Ngunit ang namayani ay ang nakabibinging katahimikan. "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo?" Ang tanong ni Ricardo ay hindi pa sigaw, ngunit puno ito ng yelo. Isang matalim na tingin ang ipinukol niya sa dalaga, sapat na para manigas ito sa kinatatayuan. Sorry po, sir." "Hindi ko po sinasadya." Nanginginig ang boses ng dalaga. Ang mga matay nagsisimula ng mamuo ng luha. Agad itong lumuhod, nanginginig, na pinupunasan na ba ng panyo ang nabasang papel. Isang galit ang umakyat sa dibdib ni Ricardo. Isang galit na pamilyar. Ang tanging bagay na nagpaparamdam sa kanya na buhay pa siya. Bubuksan na sana niya ang kanyang bibig para paalisin ito, para siguraduhin hindi na niya makikita ang pagmumukha nito kailanman. Ngunit may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon habang nakayuko ang dalaga. Isang manipis na kwintas na ginto ang lumabas mula sa loob ng kanyang uniforme. At sa dulo nito, isang pamilyar na bagay ang umindayog, isang locket na hugis puso. Ang disenyo nito, ang maliliit na bulaklak na nakaukit sa gilid. Ang paraan kung paano ito sumasalamin sa ilaw. Biglang nawala ang lahat sa paligid ni Ricardo. Ang mga board member, ang nabasang blueprint, ang galit. Ang tanging nakikita niya ay ang locket na yon. Parang bumalik ang lahat. Isang gabi, 23 taon na ang nakalipas. Ang malamlam na ilaw sa kanilang hardin. Ang nangiti sa mga labi ni Elena, ang kanyang pinakamamahal na asawa. "Para saan ito, mahal ko?" tanong ni Elena habang maingat na isinusuot. Ot ni Ricardo ang kwintas sa leeg nito. "Para lagi mong maaalala na sa puso mo lang ako, Ricardo." Sagot niya, hinahaplos ang locket. "At sa puso ko, laging ikaw at ang magiging anak natin." Ang locket na yon. Ang locket na ibinigay niya kay Elena. Ang locket na dapat sana'y kasama nitong natupok sa nagliliyab na sasakyan sa araw na yon. "Saan mo nakuha yan?" Ang boses ni Ricardo ay halos isang pabulong, puno ng emosyong hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Pagkalito,
Pagkabigla, isang kakatwang kislap ng pag-asa. Nag-angat ng tingin ang dalaga. Ang muka'y basang-basa ng luha. Alin po, sir? Ang kwintas mo, giit ni Ricardo, na patayo na mula sa kanyang upuan. Hindi alintana ang pagtataka sa mukha ng lahat. Lumapit siya sa dalaga, ang mga matay hindi maalis sa gintong laket. Ito po ba? Sabi ng dalaga, hinawakan ng laket. Nasa akin na po ito, mula pa noong bata ako. Galing daw po sa mga magulang ko, na hindi ko na nakilala. Parang may sumuntok sa sikmura ni Ricardo. Bigla niyang itinaas ang kanyang kamay, senyales para umalis ang lahat. Meeting is over. Leave! Utos niya. Ang boses ay naging garalgal. Nagmamadaling nagsitayuan ang mga board member. Naguguluhan, ngunit hindi nangahas na sumuway. Sa loob ng ilang segundo, silang dalawa na lang ng dalaga ang natira sa malawak na silid. Nakatitig lang si Ricardo sa dalaga. Pinag-aaralan ang bawat detalye ng mukha nito. Ang hugis ng mga mata, ang pagkurba ng mga labi. Mayroong isang bagay na pamilyar, isang bagay na nagpapaalala sa kanya kay Elena. Imposible. Pero paano kung huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili? Kailangan niyang mag-isip, kailangan niyang makasiguro. Tumayo ka, mahinahon niyang sabi. Sumunod ang dalaga. Ang takot ay bakas pa rin sa kanyang mukha. Anong pangalan mo? Isabela Santos po, sir. Pero Bella po ang tawag nila sa akin. Bella. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Ricardo. Tumalikod siya. Hindi na makatingin pa sa dalaga. Humakbang siya palayo. Patungo sa bintanang salamin na tanaw ang buong syudad ng Makati. Ang syudad na kanyang itinayo, ang imperyong kanyang binuo mula sa abo ng kanyang nakaraan. Narinig niya ang mahinang hikbi sa likuran niya. Maari ka nang umalis, sabi niya. Hindi lumilingon. Narinig niya ang mabilis na mga yabag papalayo at ang pagsara ng pinto. Naiwan si Ricardo sa katahimikan. Ang isip ay isang nagngangalit na bagyo. Hinawakan niya ang kanyang intercom. Anong maipaglilingkod ko, Sir Ricardo? Sagot ng kanyang sekretarya. Halatang ninenerbiyos. Ang mga salitang lumabas sa bibig ni Ricardo ay halos hindi niya makilala. Puno ng pag-aalinlangan, ngunit may bigat ng isang desisyong hindi na mababawi. Alamin mo ang lahat tungkol sa babaeng yon, si Isabela Santos, ang janitress. Gusto kong malaman ang lahat. Natahimik ang kabilang linya. Lahat. Ang bawat araw ay isang pakikipaglaban. Para kay Isabela Santos o Bella, ang buhay ay isang walang katapusang pag-akyat sa isang bundok na hindi niya matanaw ang tuktok. Ang bawat sahod ay parang isang panandaliang pahinga, isang pagkakataong huminga, bago muling harapin ang pagod at pag-aalala. Ngunit ngayong araw, ang bigat na kanyang dinadala ay tila doble. Habang nakasakay sa masikip na jeep pauwi sa Sampaloc, ang ingay ng kalsada at ang init ng hapon ay hindi tumatagos sa kamalayan ni Bella. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip ang nangyari kanina. Ang lamig sa boses ni Mr. Ricardo Villena, ang titig nitong parang yelo na tumusok hanggang sa kanyang kaluluwa. At higit sa lahat, ang kakatwang pagbabago sa ekspresyon nito nang makita ang kanyang laket. Napahawak siya sa kanyang dibdib, sa lugar kung saan nakatago sa ilalim ng kanyang damit ang munting piraso ng ginto. Ito na lang ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya sa pamilyang hindi niya nakilala. Sa loob ng 24 na taon ng kanyang buhay, ang laket na ito ang kanyang naging kanlungan. Isang paalala na minsan merong mga taong nagmahal sa kanya. Para po. Bumaba si Bella sa diip at tinahak ang pamilyar na eskinita. Ang bawat bahay ay magkakadikit. Ang bawat bintana ay tila may matang nakamasid. Dito siya lumaki, sa poder ng ampunan na malapit lang doon. Dito niya natutunang mangarap ng simple. Isang maayos na trabaho,
isang maliit na bahay, at marahil, isang pamilyang matatawag niyang sarili. Pagbukas niya ng pinto ng kanilang inuupahang kwarto, isang mahinang ubo ang sumalubong sa kanya. Nakahiga sa banig si Nene, ang kanyang kasama sa bahay, balot na balot ng kumot sa kabila ng init. "Bella, andyan ka na pala," sabi ni Nene sa paos na boses. "Oo, kumusta ang pakiramdam mo? Uminom ka na ba ng gamot?" Tanong ni Bella, agad na inilapag ang kanyang bag at sinalat ang noo ng kaibigan. Mainit pa rin ito. "Uminom na, pero parang wala pa ring talab," sagot ni Nene. "Kumusta ang trabaho? Huwag mong sabihing nag-overtime ka na naman." Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Bella. Hindi niya masabi kay Nene ang nangyari. Ayaw niyang dagdagan pa ang alalahanin nito. Hindi naman. Maaga lang natapos ang meeting ng mga boss. Habang naghahanda siya ng lugaw para sa kaibigan, hindi niya maiwasang isipin ang kinabukasan. Paano kung bukas, pagdating niya sa opisina, ay sabihin nilang tanggal na siya? Paano na ang renta? Ang gamot ni Nene? Ang sarili niyang mga pangarap? Para sa isang tulad niyang walang ibang maaasahan, kundi ang sarili, ang pagkawala ng trabaho ay katumbas ng pagguho ng mundo. Matapos pakainin si Nene, umupo si Bella sa gilid ng bintana, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Inilabas niya ang kanyang kwintas at binuksan ito. Sa loob, may 2 espasyong walang laman, naghihintay ng mga litratong hindi na kailanman mailalagay. Hinaplos niya ang makinis na ginto, ang tanging yaman niya sa mundo. Sino kaya ang mga magulang niya? Bakit siya iniwan? Mahal kaya siya ng mga ito? Ito ang mga tanong na paulit-ulit niyang itinatanong sa sarili tuwing gabi. Mga tanong na walang sagot. Kinabukasan, pumasok si Bella sa trabaho na may mabigat na puso. Bawat hakbang niya sa makintab na sahig ng Vilena Tower ay puno ng kaba. Naghihintay siya ng tawag mula sa HR ng isang abisong wawakasan na ang kanyang kontrata. Ngunit lumipas ang umaga na walang nangyari. Sa oras ng pananghalian, habang nagwawalis siya sa lobby, napansin niya ang isang lalaking nakatayo sa di kalayuan. Nakatingin sa kanya. Nang magtama ang kanilang mga mata, bigla itong nag-iwas ng tingin at nagkunwaring may tinitingnan sa kanyang telepono. Hindi ito pamilyar sa kanya. Hindi ito empleyado ng gusali. Hindi niya ito pinansin sa una. Ngunit nang pauwi na siya ng hapong yon, nakita niya ulit ang lalaki. Nakasandal ito sa isang itim na kotse sa kabilang kalsada. At sigurado siyang sa kanya ito nakatingin. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likuran. Naglakad siya ng mas mabilis, lumiko sa isang mas mataong kalye. Sumulyap siya sa kanyang likuran. Ang lalaki ay hindi sumusunod, ngunit ang pakiramdam na minamanmanan siya ay hindi nawala. Pagdating niya sa kanilang eskinita, sinalubong siya ng kanilang kapitbahay na si Aling Marites, ang reyna ng mga chismis. "Bella Iha," tawag nito, nagmamadaling lumapit. "May naghahanap sa'yo kanina. Lalaking naka-Amerikana. Mukhang mayaman." Nagtanong-tanong dito sa tin. Kinabahan si Bella. "Sa sino daw po? Anong kailangan?" "Abay, ewan ko. Ang daming tanong. Kung gaano ka na raw katagal dito. Kung may pamilya ka bang dumadalaw sa'yo. Sinabi ko naman ang totoo, na ulila kang lumaki dito sa ampunan. Naku Iha, may atraso ka ba?" Umiling lang si Bella, pilit na ngumiti. Wala po Aling Marites. Baka po taga-opisina lang." "Sige po, papasok na po ako." Dali-dali siyang pumasok sa kanilang kwarto at isinara ang pinto. Hinahabol ang hininga. Ang lalaki kanina. Ang mga tanong. Hindi ito tungkol sa trabaho. Ito ay personal. Pero bakit? Sino ang mag-uutos na alamin ang buong pagkatao niya? Samantala, sa tuktok ng Vilena Tower, isang hindi inaasahang bisita ang pumasok sa opisina ni Ricardo. "Ricardo, my friend," bati ni Ramon de Leon, nakangiti ng malapad habang papalapit. Siya ang business partner at matagal ng kaibigan ni Ricardo.
Isang taong laging nagpapakita ng suporta. Nabalitaan ko ang nangyari sa board meeting kahapon. Huwag mo nang masyadong dibdibin ang mga yon. Hindi sumagot si Ricardo. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana, malalim ang iniisip. Come on, Ricardo. It's been 23 years. Panahon na para kalimutan ang nakaraan at mag-focus sa... Biglang tumunog ang telepono ni Ricardo. Sinagot niya ito agad. Yes? Anong nalaman mo? Napansin ni Ramon ang biglang pagbabago sa aura ng kaibigan. Naging alerto ito. Isabela Santos. Lumaki sa St. Grace Orphanage sa Sampaloc. Walang record ng mga magulang. Napakunot ang noo ni Ramon. Pinilit niyang magkunwaring hindi interesado, pero ang pandinig niya ay nakatutok sa bawat salitang binibitawan ni Ricardo. Anong ebidensya na siya nga? The locket? Hindi sapat yun. Kailangan ko ng pruweba. Isang pruwebang hindi matitinag. Natahimik si Ricardo, nakikinig sa kabilang linya. Isang kislap ng determinasyon ang dumaan sa kanyang mga mata. Gawin mo ang lahat ng kailangan. I need to know the truth. Ibinaba ni Ricardo ang telepono at hinarap si Ramon na ngayon ay nakangiti pa rin, ngunit ang mga mata ay may kislap ng kalkulasyon. Pasensya na, Ramon. May inaasikaso lang ako, sabi ni Ricardo. Mukhang importante, sagot ni Ramon. Sino si Isabela Santos? Bagong asset ng kumpanya? Isang bagay na kailangan kong ayusin? Maikling sagot ni Ricardo. Isang senyales na tapos na ang usapan. Hindi na nagpumilit si Ramon. Nagpaalam ito at umalis, ngunit pagkasara ng pinto ng opisina, nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Pumasok siya sa elevator at sa salamin, nakita niya ang sariling refleksyon. Isang mukhang nag-aalala at nag-iisip. Isabela Santos. Ang pangalang yon at ang pagkakabanggit sa locket ay nagdulot ng isang pamilyar na kilabot sa kanyang dibdib. Isang sikretong 23 taon na niyang itinatago. Imposibleng may koneksyon. Pero paano kung? Sa maliit na kwarto sa Sampaloc, naghahanda na si Bella na matulog nang biglang mag-ring ang kanyang mumurahing cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Kinakabahan, sinagot niya ito. Hello? Is this Miss Isabela Santos? Tanong ng isang formal na boses ng babae. Oo po. Sino po ito? I'm calling from the office of Mr. Ricardo Villena. Pinapatawag po kayo sa opisina niya. Ngayon din. Parang nanuyo ang lalamunan ni Bella. Ngayon na po. Pero gabi na. Mr. Villena insists. May sasakyan na pong ipinadala para sunduin kayo. Natigilan si Bella. Ang puso niya'y kumakabog ng napakabilis. Ito na. Ito na ang kinatatakutan niya. Tiyak na tatanggalin na siya sa trabaho dahil sa nangyari kahapon. Ang lahat ng kanyang pagod at pangarap ay maglalaho na parang bula. Sige po, mag-aayos lang po ako. Ibinaba niya ang telepono. Nanginginig ang mga kamay. Wala siyang pagpipilian. Kailangan niyang harapin kung ano man ang parusang naghihintay sa kanya sa tuktok ng toreng iyon. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Nakaupo si Ricardo Villena sa likod ng kanyang malawak na mesa. Ang kanyang opisina, sa pinakatuktok ng tore, ay isang tahimik na kaharian. Ngunit sa loob niya, isang digmaan ang nagaganap. Ang pag-asang matagal na niyang ibinaon ay pilit na umaahon, at kasabay nito ang takot. Isang matinding takot na muling masaktan at mabigo. Nang bumukas ang pinto, ang pumasok ay hindi ang babaeng sekretarya, kundi si Isabela mismo. Payak ang suot nitong damit, halatang galing pa sa kanilang bahay. Ang mukha nito ay pinaghalong pagod at matinding kaba. Sa ilalim ng artipisyal na ilaw ng opisina, lalong lumitaw ang kanyang payat na pangangatawan at ang lungkot sa kanyang mga mata. Good evening po, sir? Halos pabulong na sabi ni Bella. Nanginginig na humawak sa strap ng kanyang lumang bag. Pinapatawag niyo daw po ako. Tumayo si Ricardo. Pilit na pinapanatili ang kanyang walang emosyong maskara.
Maupo ka, Mrs. Santos. Maingat na umupo si Bella sa silyang nasa harap ng mesa. Isang maliit na figura sa gitna ng malawak na espasyo. Ang distansya sa pagitan nila ay hindi lang pisikal. Ito ay distansya ng yaman at kahirapan, ng kapangyarihan at kawalan. Hindi muna nagsalita si Ricardo. Pinagmasdan niya lang ito, hinahanap ang anumang bakas ni Elena sa mukha ng dalaga. Naroon ang hugis ng mga mata, ang malumanay na pagkurba ng panga. Ngunit sapat na ba iyon? Ang alaala ay maaaring maging mapanlin lang. "Huwag kang matakot," sabi ni Ricardo. Sinubukang pagaanin ng kanyang boses, ngunit lumabas pa rin itong may awtoridad. "Wala kang ginawang masama. Mayroon lang akong gustong linawin." Lumunok si Bella. "Tungkol po ba sa natapon na tubig?" "Sir, handa po akong bayaran ng danyos. Kahit hulugan lang po sa sahod ko." "Hindi tungkol doon," putol ni Ricardo. Itinuon niya ang kanyang tingin sa leeg ng dalaga kung saan alam niyang nakatago ang locket. "Ang kwintas mo, sabi mo, nasa iyo na yan mula pagkabata." Tumango si Bella, ang kamay ay automatikong napahawak sa kanyang dibdib. "Opo, sir. Ito na lang po ang tanging alaala ko sa mga magulang ko." Lumakad si Ricardo papalapit. Umikot sa kanyang mesa hanggang sa tumayo siya sa tabi mismo ni Bella. Naramdaman niya ang pag-igting ng katawan nito, ang takot sa bigla niyang paglapit. Ngunit ang kanyang atensyon ay nakatuon lang sa isang bagay. "Maaari ko bang makita?" tanong niya. Ang boses ay mas malambot na ngayon. Nag-aalangan man. Dahan-dahang inilabas ni Bella ang kwintas mula sa ilalim ng kanyang damit. Inabot niya ito kay Ricardo. Nang mahawakan ni Ricardo ang pamilyar na piraso ng ginto, parang may kuryenteng dumaloy sa kanyang mga daliri. Malamig ito. Ngunit ang alaala na dala nito ay nag-aalab. Binuksan niya ang locket. Blanko. Walang laman. Tulad ng inaasahan niya. "May isa pa akong tanong, Bella," sabi niya. Hindi inaalis ang tingin sa locket. "Mayroon ka bang anumang peklat o balat sa iyong likuran? Malapit sa iyong balikat?" Nagulat si Bella sa tanong. Paano niyo po nalaman?" "Opo, meron po. Isang maliit na balat na hugis bituin." Noon, gumuho ang lahat ng depensa ni Ricardo. Ang balat na hugis bituin. Si Elena mismo ang unang nakapansin noon sa kanilang bagong silang na sanggol. Isang maliit na sekreto sa pagitan nilang mag-asawa. Kailangan niya ng pruweba. Isang pruwebang siyentipiko. Sa isang iglap, isang plano ang nabuo sa kanyang isip. Isinara niya ang locket at akmang ibabalik ito. Ngunit sinadya niyang ibagsak ito ng bahagya na naging sanhi para sumabit ang manipis na kadena sa buhok ni Bella. "Ay!" mahinang sabi ni Bella. "Pasensya na," sabi ni Ricardo. Ang kanyang puso ay kumakabog. "Hayaan mong tulungan kitang tanggalin." Lumapit pa siya. Ang isang kamay niya ay maingat na humawak sa buhok ng dalaga, habang ang isa ay nagkukunwaring inaalis ang pagkakabuhol. Amoy araw at murang shampoo. Simple. Totoo. Sa isang kisap mata, habang nakatutok ang atensyon ni Bella sa locket, mabilis ngunit maingat na bumunot si Ricardo ng ilang hibla ng buhok. Isinara ito sa kanyang palad. "Ayan, ayos na," sabi niya. Matapos matanggal ang pagkakasabit, inabot niya pabalik ang kwintas. "Salamat po, sir." Bumalik si Ricardo sa likod ng kanyang mesa. Mahigpit na hawak ang mahalagang ebidensya. "Maari ka nang umuwi, Mrs. Santos. May maghahatid sa'yo." Naguguluhan man, tumayo si Bella at yumuko. "Salamat po ulit, sir." Nang makalabas si Bella, hindi na nag-aksaya ng panahon si Ricardo. Kumuha siya ng isang maliit na ziplock bag mula sa kanyang drawer at maingat na inilagay ang mga hibla ng buhok. Hindi niya ito ipagkakatiwala sa iba. Siya mismo ang gagawa nito. Dala ang maliit na supot, nagmamaneho si Ricardo sa kalaliman ng gabi. Tinungo niya ang isang pribadong high-tech na laboratorio
sa kabilang bahagi ng lungsod, isang lugar na pag-aari ng isa sa kanyang mga subsidiary. I need a DNA paternity test. Rush. Utos niya sa head technician na gisingin niya mula sa pagkakatulog. I don't care about the cost. I want the result as soon as humanly possible. Ang sumunod na 24 na oras ang pinakamahabang oras sa buhay ni Ricardo. Hindi siya umuwi. Nanatili siya sa kanyang opisina, isang bilanggo ng sarili niyang pag-asa at pagdududa. Walang tigil ang pag-inom niya ng kape, ang mga matay nakatitig sa kawalan, sa mga ilaw ng syudad na dati simbolo ng kanyang tagumpay. Ngunit ngayon ay tila nanunukso sa kanyang kahinaan. Kinuha niya ang isang litrato mula sa kanyang wallet, ang nag-iisang litrato ni Elena na lagi niyang dala. Nakangiti ito, ang mga matay nagniningning, ang tiyan ay medyo malaki na. Naalala niya ang araw na yon. Isabella Elena, sabi ni Elena habang hinahaplos ang kanyang sinapupunan. Maganda, hindi ba? Mahal ko, Isabella, para sa lakas. Elena, para maalala niyang laging may liwanag. Napapikit si Ricardo, isang butil ng luha ang pilit na kumawala. Sa loob ng 23 taon, sinisi niya ang sarili. Kung sana ay kasama niya sila noon. Kung sana ay naprotektahan niya sila. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang email notification mula sa laboratorio. Napatigil ang paghinga ni Ricardo. Ang buong mundo niya ay huminto sa pag-ikot. Tinitigan niya ang screen. Ang cursor ay kumikislap sa ibabaw ng subject line. Urgent DNA test results. Nanginginig ang kanyang kamay habang hinahawakan ng mouse. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw. Isang bahagi niya ang gustong malaman ng katotohanan. Ang isa namang bahagi ay takot na takot sa kung ano ang maaaring isagot nito. Sa huli, nanaig ang pag-asa ng isang ama. Huminga siya ng malalim at nag-click. Bumukas ang file. Mga numero. Mga teknikal na salita. Ngunit ang kanyang mga mata ay napako sa ilalim ng pahina. Sa isang linyang nakasulat sa makapal na letra. Probability of paternity. 99.99% nabitiwan ni Ricardo ang mouse. Napasandal siya sa kanyang silya. Ang hangin ay tuluyang nawala sa kanyang mga baga. Ang mga ilaw ng syudad sa labas ay lumabo. Naging isang sayaw ng mga kulay na walang kahulugan. Ang tanging malinaw, ang tanging totoo sa sandaling iyon, ay ang mga salitang nakatatak sa screen. Totoo, buhay ang anak niya. Ang sumunod na araw ay isang malaking palaisipan para kay Bella. Pumasok siya sa trabaho na parang lumalakad sa alambre. Bawat pagbati ng kapwa niya janitor, bawat sulyap ng mga empleyadong nakakasalubong niya, ay tila may dalang ibang kahulugan. Pinagtatawanan ba siya? Pinag-uusapan ba ang kanyang biglaang pagtawag sa opisina ng CEO? O baka naman, tulad niya, ay naguguluhan lang din sila. Sinubukan niyang isawsaw ang sarili sa trabaho, sa paglilinis ng sahig, sa pagtatapon ng basura, sa pagpupuno ng tissue sa mga banyo. Ngunit ang kanyang isip ay patuloy na bumabalik sa gabing iyon. Ang mga mata ni Mr. Villena, ang paraan ng paghawak nito sa kanyang locket, ang mga tanong na walang kaugnayan sa trabaho. Sa kalagitnaan ng kanyang paglilinis sa lobby, isang babaeng naka-eleganteng business suit ang lumapit sa kanya. Ito ang personal na sekretarya ni Mr. Villena. Miss Santos? Sabi nito. Ang boses ay profesional, ngunit hindi malamig. Mr. Villena would like to see you in his office. Napatigil si Bella sa pagmap. Muli na naman. May problema po ba? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ng sekretarya. Just come with me. Walang nagawa si Bella, kundi iwan ang kanyang card at sumunod. Habang naglalakad sila patungo sa pribadong elevator, naramdaman niya ang mga matang nakasunod sa kanila. Ang isang janitress na personal na sinusundo ng sekretarya ng CEO.
Ito ay isang tanawing hindi pangkaraniwan. Pagpasok sa opisina, nakatayo si Ricardo malapit sa bintana, nakatalikod sa kanila. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang bigat sa hangin, isang tensyong mas matindi kaysa sa dati. "Sir, she's here!" Anunsyo ng sekretarya bago tahimik na lumabas at isara ang pinto. Humarap si Ricardo. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang mababakas na anumang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang intensity. May hawak siyang isang folder. "Maupo ka, Bella," sabi niya. Hindi na Miss Santos. Umupo si Bella, ang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit sa ibabaw ng kanyang kandungan. Inilapag ni Ricardo ang folder sa mesa at itinulak ito papalapit sa kanya. "Buksan mo." Nanginginig ang mga kamay ni Bella habang binubuksan ang folder. Ang nakasulat sa unang pahina ay mga salitang hindi niya lubos na maintindihan. Mga chart, numero, porsyento. Ngunit sa pinakababa, may isang linya na nakalimbag ng malinaw. Probability of paternity. 99.99%. Tinaas niya ang kanyang tingin kay Ricardo, puno ng pagkalito. Ano po ito?" "That," sabi ni Ricardo. Ang boses ay matatag, ngunit may bahid ng panginginig. "Is a DNA test result. Ipinakukumpara ang DNA mo sa DNA ko." Parang huminto ang mundo ni Bella. Ang ingay ng aircon, ang ugong ng syudad sa labas, lahat ay naglaho. Pero bakit po? Hindi ko po maintindihan." 23 years ago, pagsisimula ni Ricardo, "My wife and my infant daughter died in a car accident, or so I thought." Lumakad siya papalapit. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa mga mata ni Bella. "Ang lakit na suot mo. Pag-aari yon ng asawa ko. Ang balat na hugis bituin sa likod mo. Meron din noon ang anak ko." Napatayo si Bella, umaatras palayo. Hindi po totoo yan. Nagkakamali po kayo. Isang ulila lang po ako. Lumaki po ako sa ampunan." Ang mga salita ay lumalabas na parang isang panalangin, isang pilit na pagtanggi sa isang katotohanang masyadong malaki, masyadong imposible. Sinusubukan niyang tumakbo, hindi palayo kay Ricardo, kundi palayo sa nakakabaliw na sinasabi nito. "Tumigil ka!" Utos ni Ricardo, hindi malakas, ngunit sapat, para mapatigil si Bella sa may pinto. Alam kong mahirap paniwalaan, pero heto pa. Mula sa folder, kumuha siya ng iba pang dokumento, isang kopya ng birth certificate. "Basahin mo ang pangalan," sabi niya. Nanginginig na tiningnan ni Bella ang papel, pangalan. Isabella Elena Reyes Villena. Isabella Elena. Parang may kung anong kumurot sa puso niya. Sunod na inilabas ni Ricardo ang isang lumang litrato. Isang sanggol na nakabalot sa puting kumot. Sa likod nito, malapit sa balikat, ay isang maliit na markang hugis bituin. At ang huli, isang litrato ng isang napakagandang babae. Nakangiti ng buong tamis. At sa leeg nito, suot-suot nito ang locket na nasa kanya ngayon. Gumuho ang lahat ng pagtanggi ni Bella. Napaupo siya sa sahig, ang mga papel ay nakakalat sa kanyang paligid. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na ng walang tigil. Hindi ito luha ng saya, kundi luha ng matinding pagkalito at takot. Ang buong buhay niya, ang pagkatao niya ay isang kasinungalingan pala. "Uuwi na tayo," sabi ni Ricardo. Walang lakas na sumagot si Bella. Hinayaan niya lang ang sarili na alalayan ni Ricardo patayo, palabas ng opisina, patungo sa isang mundong hindi niya kailanman pinangarap o inakala. Ang biyahe patungo sa mansyon ng mga Villena ay tahimik. Nakatingin lang si Bella sa labas ng bintana ng mamahaling kotse. Pinapanood ang pamilyar na mga kalye ng Maynila na ngayon ay tila alien sa kanya. Ang mga gusali, ang mga tao, ang mga diip, lahat ay pareho pa rin, ngunit siya ay iba na.
Ang mansyon ay hindi isang bahay. Isa itong palasyo. Malawak ang hardin. Mataas ang mga pader. Sinalubong sila ng mga kasambahay na nakayuko. Ang mga muka ay puno ng pagtataka. Dinala siya ni Ricardo sa isang malawak na sala kung saan ang bawat muebles ay mukhang mas mahal pa sa lahat ng kinita niya sa buong buhay niya. Magpahinga ka muna. Ipapaayos ko ang magiging kwarto mo, sabi ni Ricardo bago siya iwanan. Naiwang mag-isa, pakiramdam ni Bella ay isa siyang dayuhan, isang impostor. Naglakad-lakad siya. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumadampi sa malamig na marmol at makinis na kahoy. At doon, sa ibabaw ng isang malaking pader, nakasabit ang isang life-size portrait. Ang babae sa litrato. Ang babaeng nakita niya kanina. Ang kanyang ina. Lumapit siya, parang may kung anong humihila sa kanya. Ang mga mata nito ay tila nakatingin ng diretso sa kanya, puno ng pagmamahal at pangungulila. Napansin niya ang pagkakahawig nila, ang hugis ng mukha, ang mga labi. At sa leeg nito, pininturahan ng detalyado ay ang kanyang locket. Hinawakan niya ang sarili niyang kwintas. Ang malamig na metal ay parang isang tulay na nag-uugnay sa kanya sa babaeng hindi niya na kailanman makikilala. Samantala, sa isang high-end na bar sa Makati, hindi mapakali si Ramon de Leon. Kanina pa niya tinatawagan si Ricardo pero hindi ito sumasagot. Ang biglaang pag-alis nito sa opisina, kasama ang isang janitress, ay nagdulot sa kanya ng matinding kaba. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon. Isang tawag lang sa isang security personnel na may utang na loob sa kanya ang kinailangan. Ang nalaman niya ay nagpatindig ng lahat ng balahibo niya. Dali-ali niyang tinawagan si Javier Serrano. May problema tayo. Malaking problema. Bungad ni Ramon. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng panganib. Ano na naman yan, Tito Ramon? Akala ko ba ayos na ang lahat? Sagot ni Javier sa kabilang linya. May halong pagkainip. Buhay ang anak ni Ricardo. Diretsong sabi ni Ramon. Ang batang akala nating lahat ay namatay kasama ni Elena. Nasa mansyon siya ni Ricardo ngayon. Natahimik ang kabilang linya. Imposible. Walang imposible kung malalaman ni Ricardo ang totoo. Tapos tayong lahat, kailangan nating kumilos. Ngayon na. Bumalik sa mansyon, si Bella ay naghahanap ng banyo nang mapadaan siya sa isang silid na bahagyang nakabukas. Ang study ni Ricardo. Nakita niya itong nakatalikod, may kausap sa telepono. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit narinig niya ang mga salitang nagpatigil sa kanyang paghinga. Oo, sigurado na ako, sabi ni Ricardo sa telepono. Ang boses ay puno ng galit na hindi narinig ni Bella dati. Gusto kong halongkatin ninyo ulit ang lahat ng detalye ng aksidenteng iyon. Hanapin ninyo ang lahat ng may kinalaman. Walang ititira. Gagamitin natin ang lahat. Ang pera, ang impluensya, para pagbayaran nila ang ginawa nila kay Elena. Isang malamig na takot ang bumalot kay Bella. Gagamitin siya. Iyon pala ang dahilan. Hindi dahil sa anak siya nito, kundi dahil siya ang susi, ang sandata, para sa matagal na nitong pinaplanong paghihiganti. Hindi siya isang anak na natagpuan, isa siyang bala na inihahanda para iputok. Dahan-dahan siyang umatras, bumalik sa malawak na sala. Ang imahe ng nagmamahal na ina sa portrait ay biglang napalitan ng mukha ng isang malupit at mapaghiganting lalaki. Ang bagong mundo niya ay hindi pala isang tahanan. Isa itong hawla na gawa sa ginto at siya ang pain. Ang mga sumunod na araw ay isang sayaw ng pagkailang. Para kay Ricardo, ang pagkakaroon ni Bella sa mansyon ay parang isang panaginip na natupad, ngunit isa ring bangungot. Paano ka lalapit sa isang anak na 2 dekada mong inakalang wala na? Paano mo ipaparamdam ang pagmamahal na sa loob ng maraming taon ay naging abo na lang ng galit at pangungulila? Sinubukan niya. Ipinahanda niya ang pinakamagandang silid sa mansyon, pinuno ito ng mga bagong damit, sapatos,
at lahat ng bagay na sa tingin niya ay magugustuhan ng isang dalaga. Ipinag-utos niya sa kusinero na lutuin ang lahat ng pinakamasasarap na pagkain. Ngunit ang bawat kilos niya ay tila isang maling hakbang. Isang gabi, inabutan niya si Bella sa hapagkainan, tahimik na nakaupo sa harap ng isang mesang puno ng pagkain. Halos hindi nito ginagalaw ang plato. "Hindi mo ba gusto ang pagkain?" tanong ni Ricardo. Umupo sa kabilang dulo ng napakahabang mesa. Umiling si Bella, hindi nag-aangat ng tingin. "Busog pa po ako." Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ito na ang kanilang naging pang-araw-araw na ritual. Mga pagkaing hindi ginagalaw, mga salitang hindi binibitawan, mga tinging nag-iiwasan. "Bella," sabi ni Ricardo, sinubukang basagin ang yelo. "Alam kong mahirap ito para sa'yo. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang." Ang tanging tugon na nakuha niya ay isang bahagyang tango. Nasasaktan si Ricardo, ngunit hindi niya ito maipakita. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 23 taon ay masyadong mataas at makapal. Ang pagiging ama ay isang lengguwaheng matagal na niyang kinalimutan, kaya't ibinaling niya ang kanyang atensyon sa tanging bagay na alam niya kung paano gawin, ang paghahanap ng hustisya. Sa kanyang study, ang pader ay napuno ng mga litrato, dokumento, at mga sinulid na nag-uugnay sa bawat ebidensya. Ang police report ng aksidente ay puno ng butas. Masyadong mabilis na isinara ang kaso. Ang mga testimonya ay magkakataliwas. At isang pangalan ang paulit-ulit na lumalabas sa mga lumang dokumento. Mateo Cruz, ang driver. Ang tanging nakaligtas, bukod sa sanggol na hindi nila natagpuan. Ngunit si Mateo, pagkatapos ng ilang buwang pagpapagaling, ay naglaho na parang bula. "Hanapin ninyo siya," utos ni Ricardo sa kanyang private investigator sa telepono. "Kahit saang sulok pa ng Pilipinas siya nagtatago. Kailangan ko siyang makausap." Habang si Ricardo ay abala sa kanyang paghihiganti, si Bella naman ay isang bilanggo sa sarili niyang kalungkutan. Ang mga mamahaling damit ay parang kasuotan ng ibang tao. Ang malambot na kama ay hindi makapagbigay ng maayos na tulog. Namimiss niya ang maliit nilang kwarto sa sampalok, ang ingay ng mga kapitbahay, ang pag-aalaga niya kay Nene. Isang hapon, habang naglalakad-lakad siya sa hardin, isang magarang sports car ang pumasok sa gate. Bumaba mula rito ang isang binatang nakaporma, si Javier Serrano. Ngumiti ito nang makita si Bella. "Hi, you must be Isabella," sabi nito. Lumapit na may kumpiyansa. "Javier Serrano. My father is a close associate of Ricardo. Welcome to the family." May kung anong kaba ang naramdaman ni Bella, ngunit pilit siyang ngumiti. "Hello. I can only imagine how overwhelming this must be for you," sabi ni Javier. Ang tono ay puno ng pagkukunwaring simpatya. Ang lumipat mula sa isang simpleng buhay patungo sa mundo ng mga vilena. "If you need a friend, someone to talk to, I'm just here." Mayroong isang bagay sa mga mata ni Javier, isang kislap na hindi gusto ni Bella. Ngunit sa gitna ng kanyang kalungkutan at pag-iisa, ang alok ng pakikipagkaibigan ay isang bagay na mahirap tanggihan. "Salamat," mahina niyang sagot. Ang pagdalaw na yon ni Javier ay nasundan pa ng iba. Mga aksidenteng pagkikita sa mall, kung saan dinala si Bella ng kanyang personal shopper. Mga hindi sinasadyang pagdaan sa mansyon. Unti-unti, nagiging pamilyar na mukha si Javier sa gitna ng isang mundong dayuhan para kay Bella. Hindi alam ni Bella na ang bawat pag-uusap nila, ang bawat impormasyong ibinabahagi niya tungkol sa kanyang nararamdaman, ay direktang ipinaparating ni Javier kay Ramon de Leon. Siya ay isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa kanyang biktima. Isang gabi, habang nag-iisa sa kanyang silid, hindi na natiis ni Bella. Kinuha niya ang cellphone na bigay ni Ricardo at tinawagan si Nene. "Bella, Diyos ko,
Akala ko kung ano na ang nangyari sa'yo. Boses ni Nene, puno ng pag-aalala. Nene, ayos lang ako. Pagsisinungaling ni Bella, pinipigilan ng pag-iyak. Kumusta ka na? Ayos lang ako dito, pero ikaw ang iniisip ko. Bigla ka na lang nawala. Sabi ng agency, nag-resign ka na raw at lumipat sa probinsya. Mahabang kwento, Nene, sabi ni Bella. Basta, huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng tawag, lalo lang siyang nalungkot. Kahit ang kaibigan niya ay kailangan niyang pagsinungalingan. Wala siyang mapagsabihan ng totoo. Wala siyang kakampi. Kinabukasan isang balita ang gumising kay Ricardo. Sir, we found him. Napatayo si Ricardo mula sa kanyang mesa. Saan? He's living in a small fishing village in Quezon Province, sir. Gamit ang ibang pangalan. Pero siya yon. Sigurado kami, sabi ng investigador. Mukhang nagtatago at base sa mga paunang impormasyon, tila may malaki siyang trauma. Ayaw makipag-usap kahit kanino tungkol sa nakaraan. Isang malamig na determinasyon ang bumalot kay Ricardo. Si Mateo Cruz, ang nawawalang piraso ng puzzle. Ang taong makapagsasabi sa kanya kung sino ang mga taong sumira sa kanyang buhay. Ihanda ninyo ang sasakyan. Ako mismo ang pupunta sa kanya. Bago siya umalis, dumaan siya sa silid ni Bella. Nakita niya itong nakatulog sa silyang katabi ng bintana. Ang mukha ay may bakas pa ng mga tuyong luha. Isang pamilyar na kirot ang tumusok sa kanyang puso. Gusto niya itong lapitan, haplusin ang buhok nito, at sabihing magiging maayos ang lahat. Ngunit hindi niya magawa. Ang tanging alam niyang paraan para protektahan ito ay ang tapusin ang laban na sinimulan 23 taon na ang nakalipas. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Dala ang isang pangako. Sa kanyang pagbabalik, ibibigay niya sa anak niya ang hustisya. At marahil, sa paggawa noon, ay matututunan din niyang muli kung paano maging isang ama. Ngunit bago pa man siya makalayo, isang text message ang dumating sa kanyang investigador. Sir, may problema. Mukhang may iba pang naghahanap kay Mateo Cruz. May mga hindi pamilyar na sasakyan na namataan malapit sa lugar. Kailangan nating mag-ingat. Humigpit ang hawak ni Ricardo sa manibela. Nahuli na ba siya? O nagsisimula pa lang ang tunay na karera laban sa oras? Ang amoy ng alat at isda ay sumalubong kay Ricardo pagbaba niya ng sasakyan. Ang munting baryo sa Quezon ay isang mundong napakalayo sa kanyang kinagisnang Makati. Dito, ang oras ay tila mas mabagal at ang mga mukha ng tao ay may bakas ng hirap at simpleng pamumuhay. Ngunit para kay Ricardo, ang payapang tanawing ito ay isang tabing lamang sa isang madilim na sikretong matagal nang nagtatago. Maingat siyang naglakad kasama ang dalawa niyang pinagkakatiwalaang tauhan. Tinunto ng isang maliit na kubo na nakatayo sa medyo liblib na bahagi ng dalampasigan. Ito ang tirahan ni Mang Rody, ang pangalang ginagamit ngayon ni Mateo Cruz. Pagdating nila sa tapat ng kubo, isang matandang lalaki na payat ang pangangatawan at may malalim na mga guhit ng pag-aalala sa mukha ang lumabas. Ang kanyang mga mata, nang makita si Ricardo, ay nanlaki sa purong takot. Isang pagkilalang hindi nabura ng 23 taon. Sino kayo? Anong kailangan niyo? Tanong ni Mateo. Ang boses ay nanginginig. Hahakbang na sana siya paatras para isara ang pinto. Ngunit hinarangan na ito ng mga tauhan ni Ricardo. Mateo, sabi ni Ricardo. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Huwag kang matakot. Hindi ako naparito para manakit. Naparito ako para malaman ang totoo. Ngunit ang takot sa mga mata ni Mateo ay hindi napalitan ng kapanatagan. Wala akong alam. Nagkakamali kayo ng tao. Talaga ba? Sabi ni Ricardo. Dahan-dahang lumapit. Naaalala mo ba si Elena? Ang asawa ko? Naaalala mo ba ang gabi ng sunog?
Ang gabi kung saan nawala ang lahat sa akin? Sa pagbanggit ng pangalan ni Elena, tuluyang gumuho ang depensa ni Mateo. Napaluhod siya sa buhanginan. Ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang humahagulgol. Hindi ito ang reaksyon ng isang taong may kasalanan. Ito ang reaksyon ng isang taong binabagabag ng isang napakabigat na pasanin. Patawarin niyo ako, Sir Ricardo. Patawarin niyo ako, sabi niya sa gitna ng mga hikbi. Bakit, Mateo? Bakit ka humihingi ng tawad? Tanong ni Ricardo. Lumuhod din para magpantay sila. Ano ang nangyari ng gabing iyon? Huminga ng malalim si Mateo. Nanginginig ang buong katawan habang sinisimulan niyang ikwento ang gabing sumira sa kanilang lahat. Hindi yun aksidente, sir. Simula niya. Isang linggo bago ang insidente, kinausap ako ni Ma'am Elena. May kutob daw siya. May nararamdaman siyang hindi maganda. Sabi niya, may mga ahas sa paligid ninyo, mga taong nagkukunwaring kaibigan, pero may masamang balak. Hindi niya tinukoy kung sino, pero ang bilin niya sa akin, Mateo, kung ano man ang mangyari sa akin, iligtas mo ang anak ko. Ipangako mo sa akin. Parang may punyal na tumusok sa puso ni Ricardo. Alam na pala ni Elena. Naramdaman na pala niya. Nang gabing iyon, pagpapatuloy ni Mateo, papunta na sana kayo sa isang event, pero may bigla ang tawag na kailangan niyong sagutin sa opisina, kaya't nauna na si Ma'am Elena at ang baby. Habang nasa biyahe, isang itim na van ang biglang humarang sa amin. Mga lalaking nakamaskara. Pinalo nila ang ulo ko. At nang magkamalay ako, nasa labas na ako ng sasakyan at nagliliyab na ito. Ang bawat salita ay isang dagok sa dibdib ni Ricardo. Sinubukan kong bumalik para iligtas si Ma'am Elena, pero huli na ang lahat. Sobrang lakas ng apoy. Ngunit bago pa man kumalat ang apoy sa backseat, narinig ko ang iyak ng bata. Sinira ko ang bintana sa likod. Kinuha ko si Isabela at tumakbo ako, sir. Tumakbo ako palayo sa gubat. Alam kong babalikan ako ng mga lalaking iyon. Alam kong hindi lang kayo ang target nila, kundi ang buong pamilya ninyo. Napatitig si Ricardo kay Mateo. Ang galit ay napalitan ng pagkamangha at isang damdaming hindi niya akalaing mararamdaman. Pasasalamat. Itinago ko si Isabela. Dinala ko siya sa isang ampunan sa Maynila, kung saan alam kong hindi nila siya mahahanap. Pinalitan ko ang apelyido niya. Ginawa ko ang lahat para protektahan siya, sir. Iyon ang pangako ko kay Ma'am Elena, sabi ni Mateo. Ang luha ay patuloy sa pag-agos. Pagkatapos noon, nagtago na ako. Takot ako na baka isang araw, mahanap nila ako at ituloy ang hindi nila natapos. Patawarin niyo ako o hindi ako lumapit sa inyo. Akala ko, kasama kayo sa kanila. Tumayo si Ricardo, napakuyom ang mga kamao. Ang galit niya ngayon ay mas malinaw, mas nakatutok. Hindi na ito isang galit sa tadhana, kundi isang galit na may pangalan at mukha. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, Mateo, sabi ni Ricardo. Ang boses ay puno ng bagong determinasyon. Utang ko sa iyo ang buhay ng anak ko, at ngayon, kailangan kita para mabigyan ng hustisya ang asawa ko. Ngunit bago pa man makasagot si Mateo, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Sir, magtago kayo. Sigaw ng isa sa mga tauhan ni Ricardo. Mula sa kakahuyan, lumabas ang dalawang lalaking armado. Nagkaroon ng palitan ng putok. Ang payapang dalampasigan ay naging isang battleground. Kailangan nating umalis dito. Sigaw ni Ricardo. Hinila patayo si Mateo. Itinulak niya ito patungo sa likod ng kubo. Habang tumatakbo sila, isa pang sasakyan ang humarurot palapit. Sa bintana nito, nakita ni Ricardo ang isang pamilyar na muka na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso sa galit. Si Javier Serrano. Hindi sila nag-iisa. Ang mga kalaban ay nakasunod pala sa kanila. Mateo, sino pa ang nakakaalam ng sikreto mo? Tanong ni Ricardo habang nagtatago sila sa likod ng mga bangka. Wala, sir.
Wala akong pinagsabihan kahit kailan. Doon napagtanto ni Ricardo ang isang mas malalim at mas masahol na katotohanan. Hindi nila sinundan si Mateo. Ang sinundan nila ay siya. Mayroong isang traidor sa loob ng kanyang sariling bakuran. Isang taong nakakaalam ng bawat galaw niya. Habang nagpapatuloy ang putukan, kinuha ni Ricardo ang isang maliit na kahon mula sa bulsa ni Mateo. Isang bagay na iniabot nito sa kanya sa gitna ng kaguluhan. Binuksan niya ito. Sa loob ay may ilang laruan ng sanggol at isang papel na nakatupi. Isang sulat. Ang sulat kamay ni Elena. Binuksan niya ito at binasa ang mga unang linya. Mahal kong Ricardo, kung nababasa mo ito, marahil ay wala na ako. Mayroon akong masamang kutob. Ang mga ngiti ng ilang tao sa paligid natin ay tila mga ngiti ng lobo na nag-aabang. Mag-ingat ka kay... Ang pangalan ay nakasulat sa dulo ng pahina, ngunit bago pa man ito matapos basahin ni Ricardo, isang bala ang tumama sa kahoy na bangka sa tabi mismo ng kanyang ulo. Sir, kailangan na nating makaalis. Sa gitna ng panganib, isang pangalan ang umalingaw-ngaw sa isip ni Ricardo. Isang pangalang mas masakit pa sa anumang bala. Ang kanyang kaibigan, ang kanyang business partner, Ramon de Leon. At sa sandaling iyon, ang lahat ay naging malinaw. Ang buong trahedya, ang 23 taon ng kasinungalingan, ay kagagawa ng taong pinakamalapit sa kanya. Ang mansyon, na dati isang malamig na hawla para kay Bella, ay unti-unting nagiging isang lugar ng pag-asa. Habang wala si Ricardo, na ang paalam ay para sa isang importanteng business trip, nagsimulang gumaan ang pakiramdam ni Bella. Nagkaroon siya ng pagkakataong huminga at pag-isipan ang lahat. Sinimulan niyang kausapin ang mga kasambahay. Nalaman niya ang mga kwento tungkol sa kanyang ina mula sa matandang mayordoma na si Manang Lydia, kung gaano ito kabait, kung gaano nito kamahal ang mga bulaklak sa hardin, at kung gaano ito kasabik sa pagdating ng kanyang anak. Sa bawat kwento, unti-unting nabubuo sa isip ni Bella ang imahe ng isang inang hindi niya nakilala, ngunit ramdam na ramdam niya ang pagmamahal. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng mga rosas na paborito raw ni Elena, tumawag si Ricardo. Bella, kumusta ka na? Ang boses sa kabilang linya ay pagod, ngunit may kakaibang lambing na ngayon lang narinig ni Bella. Ayos lang po, sagot niya, bahagyang nagulat sa tawag. Kayo po? Kumusta ang business trip niyo? Malapit nang matapos. May nalaman ako. Tungkol sa mama mo. Natahimik si Ricardo sandali. Pag-uwi ko mag-uusap tayo. Ibabalik natin si Mateo. Si Mateo po? Ang driver? Oo, siya ang nagligtas sa'yo, Bella. Utang natin sa kanya ang buhay mo. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Bella sa isang bench sa hardin. Ang isip ay puno ng mga bagong impormasyon. Si Mateo, ang taong inakala niyang kasama sa trahedya, ay isa palang bayani. Ang kanyang ama, na inakala niyang mapaghiganti, ay tila naghahanap lang pala ng katotohanan. Sa unang pagkakataon, isang maliit na binhi ng tiwala ang nagsimulang tumubo sa puso ni Bella. Marahil, hindi pala siya isang bala. Marahil, isa talaga siyang anak na natagpuan. Nagsimula siyang maghanda para sa pagbabalik ng kanyang ama. Nagpatulong siya kay Manang Lydia na ayusin ang study ni Ricardo. Sa paglilinis nila, nakita niya ang sulat ni Elena na naiwan ni Ricardo sa ibabaw ng mesa sa pagmamadali nito. Hindi niya sinasadyang basahin, ngunit nahagip ng kanyang mga mata ang pangalan sa dulo. Mag-ingat ka kay Ramon, Ramon de Leon, ang Tito Ramon na ipinakilala sa kanya, ang kaibigan ng kanyang ama. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Bakit magbibilin ang kanyang ina na mag-ingat dito? Upang mabigyan ng kulay ang mansyon, nagpasya si Bella na mag-ayos ng isang maliit na salo-salo para sa pagdating ni Ricardo. Isang welcome home party.
Ipinatawag niya ang lahat ng taong ipinakilala sa kanya ni Ricardo bilang malalapit na kaibigan ng pamilya, kabilang na si Ramon de Leon. Naisip niyang ito ay isang paraan para ipakita ang kanyang pasasalamat, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, gusto niyang makita kung paano kikilos si Ramon sa harap ng kanyang ama. Ginanap ang salo-salo sa malawak na hardin ng mansyon. Dumating ang mga bisita. Lahat ay nagpapakita ng kanilang paghanga sa miracle daughter ng mga Villena. Si Ramon de Leon ay naroon, nakangiti at puno ng papuri para kay Bella. "You've brought light back into this house, Iha," sabi ni Ramon. Ang boses ay parang isang mapagmahal na tiyuhin. "Your father will be so happy." Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, naramdaman ni Bella ang lamig. Ang parehong lamig na naramdaman niya noong una silang magkita. "Salamat po, Tito Ramon." Pilit na ngiti ni Bella. Lumapit si Javier sa tabi niya. "You look beautiful tonight." Bulong nito. "Huwag mong masyadong isipin ang mga yan. Just enjoy the party. By the way, my Tito Ramon has a surprise for you later." Nagsimulang tumugtog ang isang malamyos na musika. Habang abala ang lahat sa pagkain at pakikipag-usap, nakaramdam si Bella ng pagkauhaw. Kumuha siya ng isang baso ng juice mula sa isang waiter na dumadaan. Hindi niya napansin na ang waiter na ito ay isa sa mga tauhan ni Javier. At bago pa man iabot ang baso, mabilis nitong inihulog ang isang maliit na tableta na agad natunaw sa inumin. Habang umiinom, patuloy siyang kinakausap ni Javier. "Alam mo, Bella, may isang bagay na gustong-gusto ng mama mo. Ang sumayaw sa ilalim ng mga bituin dito sa hardin." "Talaga?" "Oo, sabi ni Papa. Iyon daw ang paborito nilang gawin ni Ricardo." Pagkatapos ng ilang minuto, nagsimulang makaramdam si Bella ng pagkahilo. Ang mga ilaw sa hardin ay nagsimulang umikot. Ang mga boses ng mga tao ay tila lumalayo. "Ayos ka lang?" tanong ni Javier. Maagap na inalalayan ang kanyang braso. "Mukhang napagod ka. Gusto mo bang magpahinga muna sa loob?" Tumangulang si Bella. Hindi na makapag-isip ng maayos. Inalalayan siya ni Javier papasok sa mansyon, palayo sa mata ng mga bisita. Samantala, papasok na sa gate ng mansyon ang sasakyan ni Ricardo, kasama si Mateo. Mula sa malayo, nakita nila ang mga ilaw at naririnig ang tugtugin. Anong meron?" tanong ni Ricardo, naguguluhan. "Mukhang may party, sir," sagot ng kanyang driver. Isang masamang kutob ang biglang bumalot kay Ricardo. Bakit magkakaroon ng party? At bakit naroon ang sasakyan ni Ramon de Leon, gayong alam na niyang ito ang traidor? Sa loob ng mansyon, dinala ni Javier si Bella sa isang silid sa gilid. "Dito ka muna. Magpahinga ka. Kukuha lang ako ng tubig." Bago pa man makasagot si Bella, isinara ni Javier ang pinto at nilock ito mula sa labas. Iyon ang sorpresa ni Ramon. Isang bitag na si Bella mismo ang gumawa. Bumalik si Javier sa party, sakto sa pagbaba ni Ricardo mula sa kanyang sasakyan. "Ricardo, welcome back," bati ni Ramon. Lumalapit na may ngiti sa labi. "Look at your daughter. She prepared all of this for you. Isn't she wonderful?" Hinanap ng mga mata ni Ricardo si Bella, ngunit hindi niya ito makita. "Nasaan si Bella?" tanong niya. Ang boses ay puno ng pagbabanta. "Oh, she was feeling a bit dizzy. Nagpapahinga sa loob," sagot ni Javier. "Don't worry, Tito Ricardo. We're taking good care of her." At sa sandaling iyon, habang nakatingin sa mga mapagkunwaring mukha ni Ramon at Javier, naunawaan ni Ricardo ang lahat. Ito na ang gabi ng katapusan. Ang party ay hindi isang selebrasyon. Ito ay isang entablado para sa huling akto ng kanilang masamang plano. At ang kanyang anak, ang kanyang pinakamamahal na si Bella, ay nasa gitna ng lahat ng ito. Ang ngiti sa mukha ni Ramon at Javier ay parang lason sa paningin ni Ricardo. Bawat segundo na lumilipas, bawat peking pagbati mula sa mga bisitang walang kamalay-malay ay isang pag-torture.
Ang tanging nasa isip niya ay si Bella. Nahihilo, nag-iisa, nasa loob ng isang bahay na puno ng mga ahas. Where is she? Ulit ni Ricardo. Ang boses niya ngayon ay isang halos pabulong na sigaw, puno ng yelo at apoy. Ang mga bisita sa malapit ay nagsimulang makaramdam ng tensyon at dahan-dahang umatras. Calm down, Ricardo, sabi ni Ramon. Itinaas ang dalawang kamay na parang sumusuko, ngunit ang mga mata ay nangungutya. Huwag kang gumawa ng eksena. Nakakahiya sa mga bisita. I don't give a damn about the guests. Sigaw ni Ricardo, tuluyan nang nawalan ng kontrol. Itinulak niya ang isang lamesa na puno ng pagkain at nagsitilapon ang mga baso at plato sa sahig. Naghiyawan sa takot ang mga tao. Nasaan ang anak ko, Ramon? Iyon ang hudyat. Mula sa mga gilid, ang mga waiter na kanina lang ay nagsisilbi ay biglang naglabas ng mga baril na nakatago sa ilalim ng kanilang mga damit. Ang mga bisita ay nagsigawan at nagtakbuhan para sa kanilang buhay at sa loob ng ilang segundo, ang masayang hardin ay naging isang hostage scene. Si Mateo, na naiwan malapit sa sasakyan, ay agad na dinala ng mga tauhan ni Ricardo sa isang ligtas na lugar. Ano ito, Ramon? Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Ricardo, ngunit alam na niya ang sagot. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang nakatingin sa lalaking tinuring niyang kapatid. Simple lang, Ricardo, sabi ni Ramon. Ang nangiti ay tuluyan nang nawala at napalitan ng isang malamig at kalkuladong ekspresyon. Pagod na akong maging anino mo. Pagod na akong maging yung pangalawa lang. Lahat ng ito, ang kumpanya, ang yaman, ang kapangyarihan, dapat ay sa akin. Kaya't ipinapatay mo ang asawa ko? Aksidente lang si Elena, sigaw ni Ramon. Ikaw ang target. Ikaw ang dapat na nasa sasakyang yon. Pero tulad ng dati, maswerte ka. Nakaligtas ka. Ngayon, tatapusin ko na ang dapat kong ginawa noon pa. Habang nagaganap ang komprontasyon sa labas, sa loob ng nakakandadong silid, unti-unting bumabalik ang lakas ni Bella. Ang epekto ng gamot ay humihina na. Umupo siya, hawak ang kumikirot na ulo. Naalala niya ang lahat. Ang pagkahilo, si Javier, ang paglock ng pinto. Isang bitag. Sinubukan niyang buksan ang pinto, ngunit ayaw nitong bumukas. Sumigaw siya para humingi ng tulong, ngunit ang maririnig lang niya ay ang nakakabinging katahimikan. Sa labas, ang sitwasyon ay mas lalong nagiging desperado. Nasaan si Bella? Muling tanong ni Ricardo. Nasa isang ligtas na lugar, sabi ni Javier, na ngayon ay nakatayo sa tabi ni Ramon, mayabang na nakangisi. At mananatili siyang ligtas kung gagawin mo ang sasabihin namin. Inilabas ni Ramon ang isang folder ng mga dokumento. Pipirmahan mo ang lahat ng ito. Isang kasulatan na naglilipat ng lahat ng shares mo sa Villena Corporation sa pangalan ko. Pagkatapos, aalis kami ng payapa. Ikaw at ang anak mo ay maaaring magsimula ng bagong buhay. Marahil, bilang isang mangingisda sa Quezon. Tinitigan ni Ricardo ang mga dokumento at pagkatapos ay ang mga mukha ni na Ramon at Javier. Pera. Iyon lang pala ang katapat ng buhay ng kanyang asawa ng 23 taon niyang pagdurusa. Paano kung ayaw ko? Hamon ni Ricardo. Ngumisi si Ramon. Kinuha niya ang kanyang telepono at may idinayal. Sa loob ng silid kung nasaan si Bella, isang teleponong nakapatong sa mesa ang biglang tumunog. Sinagot ito ni Bella. Umaasang ito ay tulong. Hello! Tulong! Ang boses na yon, kahit mahina, ay narinig ni Ricardo mula sa telepono ni Ramon na naka-loudspeaker. Bella! Sigaw ni Ricardo. Di Daddy? Ang salitang yon ay lumabas sa bibig ni Bella sa unang pagkakataon. Isang salitang puno ng takot at pag-asa. Nakikinig ka, Bella?
sabi ni Ramon sa telepono. Ang buhay mo ay nakasalalay sa desisyon ng daddy mo. Isang maling galaw lang niya at baka hindi na kayo magkita pang muli. Ibinaba ni Ramon ang tawag. Hinarap niya si Ricardo. Ang mga mata ay parang isang demonyo. So Ricardo, ano nang desisyon mo? Ang iyong imperyo o ang iyong anak? Para kay Ricardo Villena, iyon ang sandali ng all is lost. Napapaligiran siya ng mga kaaway. Ang kanyang anak ay bihag. Ang lahat ng kanyang kapangyarihan at yaman ay walang silbi. Para siyang bumalik sa gabing nasunog ang sasakyan. Walang magawa, walang kapangyarihan, habang ang pinakamahalaga sa kanya ay nasa bingit ng kamatayan. Pinulot niya ang ballpen. Tinitigan niya si Ramon. Ang kanyang mga mata ay nangangako ng isang impyernong pagbabayaran. Pirmahan mo! Utos ni Ramon. Habang dahan-dahang itinatapat ni Ricardo ang dulo ng ballpen sa papel, sa loob ng silid, hindi sumuko si Bella. Hinanap niya ang kahit anong bagay na maaaring gamitin. Nakita niya ang isang mabigat na paperweight sa mesa. Sa pader, may isang malaking bintanang salamin na tanaw ang hardin. Alam niyang walang tutulong sa kanya. Kailangan niyang tulungan ang sarili niya. Sa labas, nagsimula ng pirmahan ni Ricardo ang unang pahina. Isang ngangiti ng tagumpay ang gumuhit sa mukha ni Ramon. Ngunit bigla, isang malakas na tunog ng nababasag na salamin ang bumasag sa katahimikan. Lahat sila ay napalingon sa direksyon ng tunog. Mula sa isang bintana, sa ikalawang palapag ng mansyon, lumabas si Bella. Basag ang salamin sa likod niya. May mga sugat siya sa braso mula sa bubog. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon. Bella! Sigaw ni Ricardo. Ang puso niya ay parang hihinto. Ang atensyon ng lahat. Kahit ang mga armadong lalaki ay napunta kay Bella at sa maikling sandaling iyon ng pagkagambala, nakita ni Ricardo ang isang pagkakataon. Ibinato niya ang mabigat na mesa papalapit sa mga tauhan, kasabay ng pagsigaw sa kanyang mga security na nakatago sa dilim. Ngayon na, isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Hindi mula sa mga tauhan ni Ramon, kundi mula sa isang sniper na nakaposisyon sa bubong. Isang tauhan ni Ramon ang bumagsak. Nagsimula ang kaguluhan. Kunin niyo ang babae. Sigaw ni Ramon kay Javier. Mabilis na tumakbo si Javier papasok ng bahay, patungo sa kinaroroonan ni Bella. Sumunod naman si Ricardo, walang pakialam sa mga nagliliparang bala. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang anak. Ang hardin ay naging isang war zone. Ang party ay naging isang bangungot. At ang gabi ay malayo pa sa pagtatapos sa doon. Ang adrenaline ay dumaloy sa mga ugat ni Ricardo na parang apoy. Tinupok ang lahat ng takot at pag-aalinlangan. Ang tanging natira ay ang primal instinct ng isang ama na protektahan ang kanyang supling. Mabilis niyang tinakbo ang hagdanan, 2 baitang sa bawat hakbang, habang sa likod niya ay naririnig niya ang sigawan at palitan ng putok. Pagdating niya sa ikalawang palapag, nakita niya si Bella, sugatan ng braso, na sinusubukang takbuhan si Javier sa kahabaan ng pasilyo. Mas mabilis si Javier. Abot kamay na niya ang buhok ni Bella. "Huwag mong subukang tumakas," sigaw ni Javier. Ngunit bago pa man niya mahawakan si Bella, isang malakas na suntok mula kay Ricardo ang tumama sa panga ni Javier na nagpatilapon dito sa pader. "Daddy!" sigaw ni Bella. Tumakbo sa likod ng kanyang ama. "Huwag kang bibitiw sa akin," sabi ni Ricardo. Hinawakan ng mahigpit ang kamay ng anak. Ang simpleng paghawak na yon ay isang pangakong hindi na niya ito bibitawan pang muli. Mabilis na nakabawis si Javier. Sa kanyang mga mata ay makikita ang galit ng isang taong nasaktan ang ego. Bumunot siya ng isang maliit na patalim mula sa kanyang likuran. "Akala mo ba matatapang ka, matanda?" sabi nito, dahan-dahang lumalapit. "Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo." Itinulak ni Ricardo si Bella sa likuran niya.
Tumakbo ka na, Bella. Pumunta ka sa study ko at ilock mo ang pinto. Pero paano ka? Tanong ni Bella, ayaw umalis. Gawin mo na, sigaw ni Ricardo. Nag-aalangan man, tumakbo si Bella. Ito ang nagbigay ng pagkakataon kay Javier na sumugod. Nagpang-abot ang dalawa. Mas bata at mas maliksi si Javier. Ngunit si Ricardo ay puno ng galit na naipon sa loob ng 23 taon. Ang bawat suntok niya ay may bigat ng lahat ng sakit at pangungulila na kanyang tiniis. Samantala, sa labas, ang mga tauhan ni Ricardo ay unti-unting nakakalamang. Ngunit si Ramon de Leon ay hindi pa tapos. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang pagkakataong tumakas. Ngunit bago umalis, mayroon pa siyang huling gagawin. Pumasok siya sa loob ng bahay, hindi sa hagdanan, kundi sa isang pasilyo sa gilid na direktang papunta sa study ni Ricardo, ang puso ng kanyang kapangyarihan. Sa loob ng study, nilock ni Bella ang pinto. Nanginginig, kinuha niya ang telepono para tumawag ng pulis, ngunit bago pa man niya ito magawa, isang malakas na kalabog ang narinig niya mula sa lihim na pinto na nakakonekta sa silid-aklatan. Bumukas ang pinto at pumasok si Ramon. Ang mukha ay isang maskara ng kabiguan at galit. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng pagkakataon para maging isang De Leon, para maging mayaman, sabi niya, parang nababaliw. Pero pinili mo pa rin ang matandang yan. Umatras si Bella hanggang sa mapasandal siya sa mesa ni Ricardo. Wala kang makukuha dito. Nagkakamali ka, sabi ni Ramon, habang inilalabas ang isang baril. Kung hindi mapapasa akin ang lahat ng ito, sisiguraduhin kong wala ring maiiwan sa inyo. Sa pasilyo, nagawa ni Ricardo na maagaw ang patalim mula kay Javier. Itinutok niya ito sa leeg ng binata. Tapos na ang laro, Javier. Hindi pa, sigaw ni Javier, at sa isang desperadong kilos, siniko niya ang sugatang braso ni Bella, na sa kasamaang palad ay sumunod pala at nanonood sa laban. Napasigaw sa sakit si Bella. Ang maikling pagkalingon ni Ricardo sa anak ay ang tanging kailangan ni Javier para makawala at muling sumugod. Sa pagkakataong ito, itinulak ni Javier si Ricardo ng buong lakas. Nawalan ng balanse si Ricardo at bumagsak sa barandilya ng hagdanan. Ang kahoy na barandilya, na marupok na dahil sa katagalan, ay nabiyak. Nag-slow motion ang lahat sa paningin ni Bella. Ang pagbagsak ng katawan ng kanyang ama. Ang ekspresyon ng pagkabigla sa mukha nito. Daddy! Ang sigaw ni Bella ay puno ng pangingilabot. Ngunit bago pa man tuluyang mahulog si Ricardo mula sa ikalawang palapag, isang kamay ang humawak sa kanyang braso. Si Javier, sa isang hindi inaasahang pagbabago ng puso o marahil sa purong takot sa kung ano ang kanyang ginawa, ay hindi ito binitiwan. Ngunit hindi niya kayang buhatin si Ricardo mag-isa. Doon, sa bingit ng kamatayan, nakita ni Ricardo ang mukha ng binatang gustong pumatay sa kanya. Ang mukha ng binatang nagligtas sa kanya. Samantala, sa loob ng study, itinutok ni Ramon ang baril kay Bella. Ikaw ang sisira sa lahat ng plano ko. Dapat noon ka pa namatay kasama ng ina mo. Isang putok ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Napapikit si Bella, naghihintay sa sakit na hindi dumating. Pagdilat niya, nakita niya si Ramon, nakatayo pa rin. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Sa kanyang dibdib, isang maliit na butas ang nagsimulang maglabas ng dugo. Sa likod ni Ramon, nakatayo si Mateo Cruz. Nanginginig ang mga kamay. Hawak-hawak ang isang baril na nakuha niya mula sa isa sa mga bumagsak na gwardiya. Para kay Ma'am Elena, sabi ni Mateo. Bago bumagsak si Ramon sa sahig, wala ng buhay. Ang tunog ng putok ay ang gumising sa lahat. Sa hagdanan, nagtulong-tulong si Bella at si Javier na hilahin si Ricardo pabalik sa ligtas na lugar. Nang makatayo si Ricardo, tinitigan niya si Javier, walang salita. Pagkatapos, tumakbo siya papunta sa study. Naabutan niya si Bella, nakaluhod sa tabi ng katawan ni Ramon, umiiyak, at si Mateo
Nakasandal sa pader, tulala. Nilapitan ni Ricardo ang kanyang anak. Hinawakan niya ang mukha nito. Pinunasan ang mga luha. Anak. Niyakap ni Bella ang kanyang ama ng napakahigpit. Isang yakap na nagsasabi ng lahat ng hindi nila masabi sa mga nagdaang araw. Ang takot, ang sakit, ang pag-aalala. At sa ilalim ng lahat ng iyon, ang pagmamahal ng isang anak para sa isang amang inakala naman niyang wala na. Sa labas, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay papalapit na. Tapos na ang gabi ng kadiliman. Ang pagsikat ng araw kinabukasan ay may dalang bagong kahulugan. Ang liwanag nito ay hindi lang basta tumatagos sa mga bintana ng mansyon. Tila tinatanglawan nito ang mga madidilim na sulok ng puso na matagal nang pinagharian ng lungkot at galit. Ang mansyon na naging entablado ng karahasan ay napuno ng mga investigador at pulis. Si Javier Serrano ay sumuko ng payapa. Ang kanyang mukha ay blangko. Tila isang taong ginising mula sa isang masamang panaginip. Ang kanyang testimonya, kasama ng mga ebidensya na nakuha mula sa opisina ni Ramon, ang tuluyang naglantad sa buong konspirasyon. Ang kaso ng aksidente ni Elena Reyes Villena na 23 taon nang natutulog ay muling binuksan at sa wakas ay nabigyan ng hustisya. Sa gitna ng lahat ng ito, si Bella at Ricardo ay nasa isang pribadong ospital. Ginagamot ang mga sugat ni Bella habang si Ricardo ay hindi umaalis sa kanyang tabi. Sa unang pagkakataon, wala na ang pagkailang sa pagitan nila. Ang mga pader na naghihiwalay sa kanila ay tuluyan ng gumuho sa gitna ng apoy ng nakaraang gabi. Salamat, Dad! Bulong ni Bella habang inaayos ni Ricardo ang unan sa kanyang likuran. Ang salitang Dad ay musika sa pandinig ni Ricardo. Isang simpleng salita na naglalaman ng lahat ng pangarap niyang nawala. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo, anak. Pinalakas mo ako. Tinuruan mo akong muling maging isang ama. Isang ngiti, isang totoong nangiti ang sumilay sa labi ni Bella. Tinuruan niyo rin po akong huwag sumuko. Nang makalabas sila ng ospital, ang una nilang pinuntahan ay si Mateo. Naabutan nila itong nag-iimpake ng kanyang mga gamit sa mansyon. Aalis na po ako, Sir Ricardo, sabi ni Mateo, nakayuko. Tapos na po ang misyon ko. Saan ka pupunta? Tanong ni Ricardo. Kahit saan po. Babalik na lang po siguro ako sa probinsya. Lumapit si Bella kay Mateo at niyakap ito ng mahigpit. Huwag po kayong umalis, Tito Mateo. Utang ko po sa inyo ang buhay ko. 2 beses. Napaluha ang matanda. Ginawa ko lang po ang tama, iha. Hindi, sabi ni Ricardo, ipinatong ang kamay sa balikat ni Mateo. Ginawa mo ang higit pa sa tama, Mateo. Bahagi ka ng pamilyang ito. Kung mamarapatin mo, gusto kong manatili ka dito. Hindi bilang driver, kundi bilang kaibigan. Bilang lolo ng apo mo. Hindi makapaniwala si Mateo. Pagkatapos ng 2 dekada ng pagtatago at takot, sa wakas ay natagpuan na rin niya ang kanyang tahanan. Lumipas ang mga linggo. Ang balita tungkol sa krimen ni Ramon de Leon ay naging headline sa lahat ng pahayagan. Ang Villena Corporation ay dumaan sa isang malaking pagsubok, ngunit sa pamumuno ni Ricardo, na ngayon ay may bagong inspirasyon, ito ay muling bumangon. Isang araw, dinala ni Ricardo si Bella sa isang lugar na espesyal sa kanya. Ang puntod ni Elena. Ang puntod ay simple, ngunit alagang-alaga. Napapalibutan ng mga paboritong bulaklak ni Elena, mga puting rosas. Sa unang pagkakataon, tumayo si Bella sa harap ng lapida ng kanyang ina. Hi, Ma, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Ako po si Bella. Inilapag niya ang isang bouquet ng bulaklak. Hinayaan siya ni Ricardo na magkaroon ng sarili niyang sandali. Nakita niya ang pag-uusap ng mag-ina na pinagkaitan ng tadhana. Isang pag-uusap na walang salita.
ngunit puno ng pagmamahal na tumatawid sa dimensyon ng buhay at kamatayan. Pagkatapos ng ilang sandali, lumapit si Ricardo. Mayroon akong ibibigay sa'yo. Ibinigay niya kay Bella ang sulat na hindi natapos ni Elena. Ito ay medyo lukot na dahil sa mga pangyayari, ngunit malinaw pa rin ang bawat salita. Umupo si Bella sa damuhan at sinimulang basahin ang sulat. Anak kong Isabela, ang bawat salita ay parang isang haplos mula sa nakaraan. Ang sulat ay puno ng mga pangarap ng isang ina para sa kanyang anak. Ang mga kantang gusto niyang awitin para dito. Ang mga kwentong gusto niyang ibahagi. Ang mga pangaral na gusto niyang ituro. Gusto kong lumaki kang matapang pero may pusong marunong magmahal. Gusto kong matuto kang ipaglaban ang sarili mo pero huwag na huwag mong kakalimutang maging mabuti sa iba. At higit sa lahat, gusto kong malaman mo na kahit anong mangyari, kahit hindi mo na ako makasama, lagi mong tatandaan na mahal na mahal na mahal ka ni Mama. Sa pagtatapos ng sulat, ang mga luha ni Bella ay hindi na luha ng sakit, kundi luha ng kaluwagan at pagmamahal. Sa wakas, naramdaman niyang buo ang kanyang pagkatao. Hindi na siya isang ulilang naligaw, isa siyang anak na minamahal. Tumayo siya at lumapit sa kanyang ama. Dad, may gusto po akong gawin. Ano yon, anak? Gusto ko pong gamitin ang parte ng mana ko para tulungan ang ampunan kung saan ako lumaki. At ang iba pang mga ampunan, gusto kong maramdaman ng mga batang tulad ko na hindi sila nag-iisa. Napangiti si Ricardo. Isang nangiting hindi lang umabot sa kanyang mga labi, kundi umabot hanggang sa kanyang mga mata. Nakita niya si Elena sa kanyang anak. Ang kabutihan, ang lakas, ang pagmamahal. Habang papalubog ang araw, magkahawak kamay silang nakatayo sa harap ng puntod ni Elena. Hindi na para magluksa, kundi para magpasalamat. Ang dilim ay nagwakas na. At sa kanilang harapan, isang bagong liwanag ang naghihintay. Lumipas ang isang taon, ang mansyon ng mga Villena, na dating isang malamig at tahimik na museo ng kalungkutan, ay isa ng tahanan na puno ng buhay at tawanan. Ang amoy ng adobo na niluluto ni Manang Lydia ay humahalo sa halimuyak ng mga bulaklak mula sa hardin, na ngayon ay personal ng inaalagaan ni Bella. Isang hapon, abala si Ricardo at Bella sa kusina. Hindi sa pag-uutos sa mga katulong, kundi sila mismo ang naghahanda. Si Ricardo, na dati mga business contract lang ang hinahawakan, ay naghihiwa na ngayon ng mga gulay, habang si Bella naman ay ekspertong nagtitimpla ng sarsa. Dad, sigurado ka bang tama yung paghiwa mo? Baka maging sinigang niyan imbis na afritada. Biro ni Bella, sabay tawa. Aba, excuse me? Sagot ni Ricardo, nakangiti. I built an empire from scratch. I think I can handle a few carrots and potatoes. Pumasok sa kusina si Mateo, na ngayon ay mas malusog na at laging nakangiti. Sir Ricardo, Ma'am Bella, narito na po ang mga bisita. Ngumiti ang mag-ama. Ngayon ang araw ng inaugurasyon ng Elena's Haven, ang bagong gusali ng St. Grace Orphanage na ipinatayo ng pundasyong itinatag ni Bella. Ito ang unang proyekto ng marami pang susunod. Ang hardin ng ampunan ay puno ng mga bata, mga madre at mga bisita. Si Bella, na nakasuot ng simpleng puting bestida, ay umakyat sa entablado kasama ang kanyang ama. Kinuha niya ang mikropono at sa harap ng daan-daang tao, nagsimula siyang magsalita. Noong bata po ako, simula niya. Ang tanging pangarap ko lang ay magkaroon ng pamilya. Isang nanay na mag-aalaga sa akin. Isang tatay na magtatanggol sa akin. Lumaki po akong daladala ang isang locket, isang blangkong locket na sumisimbolo sa blangko kong pagkatao. Tumingin siya sa mga bata sa harapan niya. Pero natutunan ko po na ang pagkatao natin ay hindi nababase sa kung saan tayo nanggaling. Ito ay nabubuo sa kung paano tayo magmahal, kung paano tayo tumutulong
at kung paano tayo bumabangon mula sa bawat pagsubok. Napatingin siya kay Ricardo na nakatayo sa tabi niya. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal at paghanga. Akala ko po, wala na akong pamilya. Pero ibinigay sa akin ng Diyos ang isang amang hindi lang nagbigay sa akin ng pangalan, kundi nagturo sa akin ng kahulugan ng tunay na lakas at ibinigay niya sa akin kayo. Sabi niya, iginala ang tingin sa mga bata. Kayo po ang pamilya ko. Pagkatapos ng kanyang talumpati, sinalubong siya ng mga yakap mula sa mga bata. Lumapit sa kanya ang madre na nag-alaga sa kanya noon. Elena would have been so proud of you, Iha. Salamat po, sister, sagot ni Bella. Ang puso ay puno ng pasasalamat. Habang pinapanood sila ni Ricardo mula sa malayo, naramdaman niya ang isang kapayapaang hindi niya naramdaman sa loob ng napakatagal na panahon. Ang paghihiganti ay hindi naghilom sa kanyang mga sugat. Ang pagpapatawad at pagmamahal ang gumawa noon. Naibenta na niya ang malaking parte ng kanyang shares sa kumpanya. Ipinasa ang pamumuno sa mga taong pinagkakatiwalaan niya para magkaroon ng mas maraming oras para sa kung ano ang tunay na mahalaga. Kinagabihan, pagkatapos ng event, magkasama ang mag-ama sa puntod ni Elena. Hindi na ito isang lugar ng kalungkutan, kundi isang lugar ng pasasalamat. Nahanap ko na siya. Mahal ko. Bulong ni Ricardo sa hangin habang nakatingin sa lapida. Nahanap ko na ang anak natin at siya ang nagligtas sa akin. Hinawakan ni Bella ang kamay ng kanyang ama. Siya po ang nagligtas sa ating dalawa, Dad. Inilabas ni Bella ang kanyang locket. Binuksan niya ito. Sa isang panig, inilagay niya ang maliit na litrato ng kanyang ina. Sa kabilang panig, isang litrato nilang dalawa ni Ricardo. Kuha kanina lang sa event, parehong nakangiti ng malapad. Hindi na blanko ang locket. Puno na ito. Magkahawak kamay silang umalis sa sementeryo habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa kanluran. Ang kanilang mga anino ay humahaba, ngunit hindi na sila natatakot sa dilim. Dahil alam nila na hanggat magkasama sila, lagi nilang mahahanap ang daan pabalik sa liwanag.